Sa gitna ng kahirapan, may mga inang patuloy na lumalaban. Tahimik man silang nasasaktan, ang kanilang puso'y hindi kailanman susuko. Gigising na naman si Sisa, isang inang Pilipina na araw-araw lumalaban sa hirap ng buhay. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak upang matugunan ang pangangailangan nila. Lord, salamat po sa panibagong araw. Sana po maayos po. May baon po bago mamaya. Nay, kahit anong ipabahan mo sa amin, okay lang po. Pagluluto ko na lang kayo ng itlog mga anak. Huwag na kayo mag-alala ha. Basta mag-aaral kayo mabuti ha. Salamat, Nay. O sige na mga anak, maglalaba pa ako. Diyan na kayo ha. Katulad ng marami, sa halip na magpahinga, nagtatrabaho si Sisa para lang may maipakain sa pamilya. Ang kanyang trabaho ay labandera. Maliit lang ang kita, kaya pilit na pinagkakasya ni Sisa ang kanyang kinikita para sa kanyang pamilya. At di mo kausapin yung asawa mo at sabihin na maghanap ng trabaho, hindi puro bisyo. Tama ka riyan, Mare. Dapat talaga si Mario nagtatrabaho para matustusan yung pamilya niya. Yung kawawa naman sina Crispin at Basilio. Eh, wala naman akong magagawa. Ayaw naman magtrabaho si Mario. Yaan mo na, baka sakaling magbago pa siya balang araw. Ay, naku Mare. Ikaw bahala. Isa! Sisa, nasan yung perang kinita mo sa labada kahapon? Pinambili ko na ng bigas. Wala na kasi tayong may sasayang mamaya. Ba naman, Sisa? Ako ang lalaki dito. Ako ang dapat masunod. Ako ang dapat may pera. Ay naku, Mare. Grabe talaga yung asawa ni Sisa. Ayaw magbago. Kaya nga Mare, kawawa naman si Sisa, umiiyak na naman. Sa kabila ng pang-aabuso ni Mario kay Sisa, tahimik pa rin tinitiis ni Sisa ang ugali ng kanyang asawa. Huwag lang masira ang kanilang pamilya at alang-alang na rin sa kapakanan ng kanilang mga anak. Nay, bakit tulog lang ang ulam natin? Pasalamat kayo naman may kakainin tayo ngayon. Pasensyahan nyo na mga anak. Pinabayad ko kasi ng utang natin. Pero hayaan nyo, masarap naman yan. Galing sa pagmamahal ko. Kaya magpakabusog kayo ha. Hayaan nyo, pag ako nakapagtapos, ako naman bibili ng masarap na ulam. Sapat na sa akin na nakikita kayo nakangiti. At nasa maayos na kalagayan mga anak. Ang mga ngiti ng kanyang mga anak ang tanging sandata ni Sisa laban sa pagod, gutom at pang-aapi. Oh, kumakain na pala kayo. Bakit yan lang ulam? Pasensya ka na Mario ha. Yung kita ko kasi ngayon ay kulang. Hayaan mo baka bukas makabili ka ng maraming ulam para sa akin. Yan ka na naman, Sisa.
Laging kulang, laging bukas. Di kasi marunong mag-budget. Nay, bigyan mo si tatay. Anak, minsan mahirap intindihin ng mga matatanda. Pero tandaan nyo huwag kayong gagaya sa kanya. Pag mo na po isipin si tatay, Nay, matatauhan din siya. O sige na mga anak, tapusin nyo na yung pagkain nyo para makagayak na kayo at makapasok sa eskwelahan. Si Sisa, isang inang lumuluha sa gabi, ngunit matapang sa umaga, na handang magsakripisyo, mabigyan lang na magandang buhay ang kanyang mga anak. Handa na para pumasok sa paaralan sina Crispin at Basilio. Pitpit ang pagmamahal na binigay sa kanila ng kanilang ina. Pagkatapos, si Sisa ay bumalik na rin sa kanyang trabaho na paglalaba. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang kalungkutang dinaramdam niya. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Pero para sa mga anak ko, lalaban pa rin ako. Sana po ay magbago na si Mario, kahit para na lang sa mga anak namin. Pagkatapos ni Sisa sa kanyang paglalaba, agad siyang umuwi at humiga para makapagpahinga. Dahil buong araw siyang naglaba, nagtrabaho para may makain ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang oras, nakauwi na sila Crispin at Basilio, galing paaralan. Nagmano muna sila sa kanilang ina na si Sisa bago pumunta sa kanilang kwarto at magpalit ng damit. At biglang dumating ang mga kalaro ni na Crispin at Basilio. Anong sadya niyo? Magandang araw po, Aling Sisa. Magandang araw po. Iayain lang po sana namin sila Basilio at Crispin po para po magmami sa labas. Sana po pumayag kayo, Aling Sisa. Namimiss na po kasi natin silang kalaro eh. Oo nga po. Diyan lang naman po kami sa may labas, Aling Sisa. Hindi naman po kami dadayo. O sige, sandali lang tatawagin ko lang yung dalawa. Salamat po, Aling Sisa. Crispin! Basilio, andito na yung mga kalaro nyo. Tara, maglaro na tayo. Sige, mag-iingat kayo Salamat, Nay. At umalis na sila Crispin at Basilio kasama ang kanilang mga kalaro. Sa kabilang banda, si Mario ay umiinom kasama ang kanyang mga kainuman sa katabing bahay nila. Walang inisip kundi sarili niyang kasiyahan, habang si Sisa ay hirap na hirap buhayin sina Crispin at Basilio. Sa mundong puno ng pagsubok, hindi kailanman mawawala ang pagmamahal ng isang ina. Kahit walang kasiguraduhan ng bukas, patuloy siyang umaasa. Dahil para sa kanya, ang bawat pag-alis ng kanyang mga anak patungong paaralan ay pag-asa ng bagong simula. Sana balang araw, hindi maranasan ng mga anak ko ang nararanasan ko ngayon. Kahit yun lang po, Panginoon, sapat na po sa akin yun. Si Sisa ay larawan ng bawat inang Pilipina. Pagod, luhaan, ngunit patuloy na lumalaban para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa bawat pag-ikot ng araw, may dalang pangako. Pangako na kahit gaano kahirap, hindi kailanman mawawala ang pag-asa. Salamat, Panginoon. Hanggat humihinga ako, hindi ako susuko para sa aking mga anak. Dahil sa puso ng bawat ina, nandoon ang tunay na himala ng buhay, ang pagmamahal na walang hanggan.
para sa mga inang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Ang inyong pag-ibig ang liwanag ng bawat